Bago tayo magpatuloy, shoutout muna kay Arlito Ragonot, Milbert Lesodra, at Wilmar Esperanza Quilas. Maraming salamat po sa inyo. Kabanata 1511. Dragon Cell. Medyo sumimangot si Harvey York. Ang bansa H ay may ilang mga espesyal na samahan. Ang mga Dragon Guards ay namamahala sa pagprotekta sa bawat mahahalagang individual sa bansa H. Si Lungmen ang namamahala sa mga gangster, na pinapanatili ang kaayusan sa mundo sa underworld. Ang pangunahing gawain ng Dragon Cell ay ang pagharap sa mga parusa, ngunit naiiba sila kumpara sa regular na pulisya. Sila ang namamahala sa kaligtasan ng bansa, at marahil kahit na mas masahol na mga kaso. Sa madaling salita, sila ang nangangasiwa sa mga kaso na hindi maglakas loob na hawakan ng pulisya. Mahuhuli nila ang mga tao na ang pulis ay hindi maglakas loob na mahuli. Papatayin nila ang mga tao na hindi maglakas loob ang pulisya na pumatay. Ang Dragon Cell ay nasa isang liga na mas mataas kaysa sa Lungmen sa mga tuntunin ng mga espesyal na pahintulot na ibinigay ng soberanya upang patayin bago mag-ulat. Ngumiti si Sam Baker at sinabi sa sandaling ito, "Sa paghusga sa iyong ekspresyon, dapat mong malaman kung ano ang kinakatawan ng Dragon Cell. Kasangkot ka sa pagpatay kay Oliver Bauer, ang pinuno ng sangay ng Lungmen. Kaya, ito mismo ay medyo malaki. Dahil sa malubhang sitwasyon at ang kaso ay lubos na komplikado, dadalhin ka namin sa Walsing para sa karagdagang pagsisiyasat. Kapag tapos na ang pagsisiyasat, ipapadala ka sa Criminal Ministry kung napatunayan kang kasangkot. Master York, sasama ka ba ng hindi nagiging sanhi ng problema? O hinihintay mo akong gawin ito para sa iyo?" Walang malasakit ang ekspresyon ni Sam. Nagpapakita siya ng isang malabong ngiti habang nakatingin kay Harvey. Si Hugh Baker ay nagdusa ng malaking pagkalugi dahil dati sa kay Harvey, ngunit hindi nilayo ni Sam na maghiganti para sa kanya. Kumilos lamang si Sam sa oras na ito dahil nagtanong si Matthew Flynn. Bukod sa kontrata ng $1 bilyong, may isa pang kadahilanan. Nais ni Sam na makita kung ano ang espesyal sa taong ito na hindi makalimutan ni Queenie York. Kalmadong tumingin si Harvey kay Sam at sinabi, "Ang commander ng Dragon Cell. Paanong marilag, kung gaano nakakatakot? Maaari mo akong mahuli kung gusto mo, ngunit nasaan ang iyong warrant?" Si Sam ay tumawa, "Wala kaming mga bagay na ganyan, o hindi namin ito kailangan." Ngumiti si Harvey, "Kaya, sinasabi mo na pinaplano mong dalhin ako sa pamamagitan ng lakas." Hindi, pinahihintulutan ito ng soberanya. Isang mapaglarong ekspresyon ang ipinapakita sa mukha ni Sam habang tinitingnan niya si Harvey. Ang mga tao mula sa Dragon Cell ay mayroon ding mga lisensya upang pumatay. Siyempre, marahil ay hindi ka nagmamalasakit sa mga bagay na ito, Master York. Ngunit ito ang magiging pagsugpo sa iyo ngayon. Niyakap ni Faye Goddard ang kanyang mga braso habang nakatingin kay Harvey, na puno ng pagkasuklam. Nagpapakita kahit na sa ilalim ng mga sitwasyong ito. Malapit na siyang mamatay, ngunit iniisip pa rin niya na alam niya ang lahat. Hindi ba niya napagtanto na ang kanyang kapalaran ay selyado na sa sandaling nasaktan niya si Master Flynn? Prince York mula sa Southlight, nangungunang lalaki ng Buckwood. Wala siya sa harap ni Master Flynn. Bukod dito, kasama niya ang commander ng Dragon Cell si Sam dito mismo. Hindi maglakas loob si Harvey na pigilan kahit na mayroon siyang lakas ng loob ng mga Diyos. Nakatingin kay Sam na nakangiti habang papasok, tumayo si Marka sa harap ni Harvey at tahimik na sinabi, "Huwag kang maglakas loob na hawakan ang CEO York, kung hindi." Bang! Hinayla ni Sam ang kanyang armas at binigyan ng shot. Binaril ang hita ni Marcus. Sumigaw siya sa sakit habang dumadaloy ang dugo. Sinubukan niyang takpan ang kanyang sugat ng isang kakilakilabot na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang buong lugar ay patay na tahimik. Ang bawat tao'y nasa isang sulyap, lalo na kung makakakita sila ng isang pool ng dugo sa sahig. Noong nakaraan, walang magdadala ng mga baril, kahit gaano pa sila nakipaglaban sa lugar na ito. Ngunit kahit na si Sam ay nagpapakita ng isang mainit na ngiti,
walang nag-iisip na siya ay isang backstabber lamang na naglalabas ng kanyang armas na ganyan. Sumimangot si Reinhardt at naglakad pasulong, kung gayon bulalas niya, Sam Baker, hindi ito lugar para sa iyo upang maging sanhi ng isang kaguluhan. Bang! Hinawakan ni Sam ang kanyang kamay at pinaputok muli ang kanyang baril. Sa oras na ito sa kaliwang balikat ni Ray tumama, kumalat ang dugo sa buong lugar. Si Sam ay naglabas ng isa pang ngiti sa kanyang mukha at sumagot. Paniwalaan mo ba ako kung sinabi kong iyon ay isang warning shot lamang? Ang iba pang mga mas mataas na up ng Sky Corporation ay nais na gumawa ng isang bagay, ngunit pagkatapos ay nakita nila ang mga tao mula sa Dragon Cell na lahat ay kumukuha ng kanilang mga armas at itinuro ang mga ito sa kanilang mga noo. Si Harvey York ay sumimangot at kumaway, na sininyasan ng mga tao na huwag gumawa ng anumang padalos-dalos. Si Faye Goddard at ang iba pa ay nakikita ang tanawin at tumawa sa panlalait at pagkasuklem. Si Harvey ay talagang malakas, ngunit iyon ay tungkol dito. Sa ilalim ng ganap na kalooban ni Sam Baker, walang lakas si Harvey kahit napigilan. Kahit na ang kanyang kagalingan sa labanan at kakayahan ay napakalawak, manggahas pa ba siya? Sa salita ni Sam, ang mga tao sa paligid ni Harvey ay mamatay sa isang split seconds. Kaya, Master York, susundin mo ba ako? O gawing gusto mo akong pilitin ang aking kamay? Inilipat ni Sam ang kanyang tingin kay Harvey at sinabi habang nagpapakita ng isang malabong ngiti. Apat sa mga kalalakihan mula sa Dragon Cell ang lumakad habang tinuturo ang kanilang mga baril sa noo ni Harvey sa gitna ng pagsasalita ni Sam. Ang ilang mga kalalakihan ay nakalagay sa malayo habang nakalock ang mga mata sa kay Harvey, handa nang paputukan anumang oras. Si Sam ay gaanong tumawa. Paano kung magaling siyang makipag-away? Kaya paano kung siya ay mas may kakayahang kaysa sa iba? Sa harap ng ganap na kapangyarihan, ang mga ito ay walang kahulugan. Ang ekspresyon ni Yvonne Xavier ay nagbago ng malaki. Nais niyang magutos ng isang tao na hawakan ang sitwasyon ng ilang beses na, ngunit ang tingin ni Harvey ay patuloy na huminto sa kanya. Ang lugar ay kontrolado ni Sam. Marami ang magiging casualty kung pupunta sila laban sa Dragon Cell. Palagi kong naisip na ang Dragon Cell ay isang sandata ng serbisyo publiko, hindi lang uri ng samahan na magagamit lamang ng mga tao para sa kanilang sariling mga pakinabang. Humakbang si Harvey at hindi pinansin ang mga baril na nakaturo sa kanyang ulo. Sa pagbabalik tanaw ngayon, dapat kong ibagsak. Ang ganap na kapangyarihan ay may ganap na katiwalian. Hindi lamang ang Lungmen, hindi lamang ang Dragon Cell, hindi mahalaga kung ano ang orihinal na hangarin na mayroon. Isang kahihiyan na sa henerasyong ito, may mga taong pinalakas ng pagmamataas at pangangibabaw. Tila dapat akong magbigay ng isang masusing paglilinis para sa Dragon Cell din. Isang masusing paglilinis. Isang ngiti ang tumaga sa mukha ni Faye habang siya ay naguguluhan. Harvey York, sa palagay mo ba talaga na ikaw ay isang hotshot? Kahit na ang elder ng Criminal Ministry ay maaaring hindi sabihin ang isang bagay na katulad nito. Gaano kakatapang maging walang prinsipyo dito? Kung narinig ng mas mataas na Dragon Cell ang tungkol dito, mawawala ang iyong balat kahit na hindi ka mamatay. Ngumiti si Sam. Ang mundo sa labas ay may kanilang bahagi ng maling akala tungkol sa Dragon Cell, ngunit hindi mahalaga. Upang maiwasan ang mga gangster at ang katulad nito ay ang aming pinakadakilang karangalan. Sige, Master York, oras na para mamatay. Kalmado si Sam at nakolekta, na parang mayroon na siyang Harvey sa kanyang mga kalat. Sa kanyang mga mata, si Harvey ay isang patay na tao. Sa ngayon, isang armada ng mga kotse na may mga diplomatikong plate ng kotse ay lumitaw sa bilis ng ilaw at nagpark mismo sa pasukan ng Sky Corporation. Ang ilan sa mga kalalakihan ng Dragon Cell ay nais na ihinto ang mga kotse, ngunit bahagyang nagbago ang kanilang mga ekspresyon matapos makita ang mga plate ng kotse. Wala silang ginawa sa huli, tumingin si Sam patungo sa direksyon na may kakilakilabot na ekspresyon sa kanyang mukha. Nang buksan ang isa sa mga pintuan ng kotse, isang pandak at mapusok na tao na may matalim na mga mata ang lumakad ng dahan-dahan. Ang taong ito ay nagpakita sa iba't ibang media sa pananalapi.
Ang mga taong may interes sa pananalapi ay natural na alam kung sino siya. Ito ay walang iba kundi ang kinatawan ng Star Stable sa bansa H, si Peter Lee mismo. Kahit na siya ay mukhang isang taong may edad na, ang kayamanan at awtoridad sa kanyang mga kamay ay sapat na upang hayaan ang maraming mga boss na isaalang-alang sa kanya ang isang napakahalagang tao. Tiningnan niya ang mga kalalakihan mula sa Dragon Cell at nagpakita ng isang nakakahumaling na mukha. Si Sam ay bahagyang nagyelo matapos makita si Peter. Kinatawan Lee, ikaw. Si Peter Lee ay nagsindi ng isang tabako at tumawid sa kanyang mga bisig. Pagkatapos ay malamig na sumagot pagkatapos magkaroon ng isang pagbuga ng usok. Master Baker, ano ang ginagawa mo dito? Naturally, puro isang pagkakataon na nakita niya ang lahat na handa na tumalon sa bawat isa sa mga lalamunan pagkatapos na pumunta dito. Handa siyang magdala ng isang buong pangkat sa Sky Corporation upang pilitin si Harvey. Hindi niya inaasahan na ang lugar ay magiging ganito. Si Faye Goddard ay natural na nakakaalam kung sino si Peter. Naglakad siya pasulong, at binigyan si Peter ng isang hitsura, at sinabi kinatawan Lee, si Harvey York ay nakakasakit kay Master Flynn. Dadalhin ni Master Baker si Harvey para sa karagdagang pagsisiyasat. Medyo nagbago ang ekspresyon ni Sam Baker matapos marinig ang mga salitang iyon. Hindi siya sigurado kung sinabi ni Faye na sinasadya o hindi. Ang mga salitang iyon ay hindi dapat sabihin ng basta-basta. Lalo na dahil si Peter ay isang dayuhan at tusong fox, na nagsasabi ng isang bagay na tulad nito sa harap niya ay magdulot ng malaking problema. Ngunit pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, tahimik si Sam at sinabi, kasangkot si Harvey kay Oliver Bauer na pagpatay, ang pinuno ng sangay ng Longmen. Kailangan siyang sumama sa akin para sa karagdagang pagsisiyasat. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagsasalita habang mahigpit na nakatingin kay Peter. Kinatawan Lee, ang Dragon Cell ay nagsasagawa ng negosyo dito. Hindi nararapat para sa iyo na narito. Mangyaring humakbang pabalik. Agad na naintindihan ni Peter, si Prince York, na patuloy na nagdudulot ng problema para sa Star Stable, ay sa wakas ay nagdulot ng malaking problema sa oras na ito. Dapat na kinamumuhian ni Master Flynn mula sa Hong Kong ang taong ito. At si Sam, ang Panginoon ng pamilyang Baker mula sa San Francisco at ang commander ng Dragon Cell, ay natural na hindi nilayon na magpakita ng anumang awa. Isang ngiti ang tumaga sa mukha ni Peter sa sandaling ito. Kalmado siyang sumagot. Ano ang isang pagkakataon? Narito lamang ako upang bigyan si Harvey ng pahayag mula sa Star Stable ngayon. Hindi pa nakaraan, ang kinatawan ng Star Stable sa Country H, si Roy Garfield, ay namatay sa Buckwood. Mayroon kaming dahilan upang maniwala na si Harvey ang siyang gumawa nito. Dahil aalisin siya ng Dragon Cell, mapagpakumbabang hiniling ko sa iyo na ilagay siya sa paglilitis para sa mga kaso nina Oliver at Roy ng sabay-sabay sa pangalan ng Star Stable. Narito lamang siya upang subukan ng tubig laban kay Harvey sa oras na ito. Wala siyang balak na harapin ng ulo sa ulo si Harvey. Ngunit dahil siya ay bumagsak sa isang sitwasyong tulad nito, paano niya mapapatawad ang kanyang sarili kung hindi siya magdaragdag ng langis sa apoy? Narinig ng lahat ang sinabi ni Peter, nagkatinginan sina Sam at Faye, pagkatapos ay lihim na pinakawalan ang isang hininga ng hangin. Nang dumating si Peter, naisip nila na sinusuportahan niya si Harvey. Tila lahat sila ay may sama ng loob laban kay Harvey. Lahat ay pupunta sa kanilang direksyon. Malamig na sinulyapan ni Harvey si Peter sa sandaling ito. Isang tao mula sa Star Stable ay nang ahas na pumasok sa Buckwood. Mukhang may isang bingi sa kanyang tainga ang aking babala. Dapat kang si Prince York. Kahit na ito ang aking unang pagkakataon na makita ka, dapat kong batiin ka. Narinig ko na ang Dragon Cell ay may maraming mga laruan na nakahiga sa paligid. Marami kang kasiyahan doon. Upang ipakita sa iyo ang aking pasasalamat, binabati ko ang mas mataas na pagtaas ng Dragon Cell sa aking sarili at hayaan kang magkaroon ng mabagal na kamatayan. Isang malupit na ngiti ang ipinakita sa mukha ni Peter. Malinaw niyang alam kung anong uri ng lugar ang Dragon Cell. Iyon ang dahilan kung bakit taimtim niyang inaasahan na masisiyahan si Harvey sa kanyang oras doon at hindi mamamatay pagkatapos lamang ng ilang pag-ikot ng parusa,
kapag tinanggal si Harvey, ang Star Stable ay makakapasok sa merkado ng bukod ng walang pag-aalaga sa mundo. Nang walang pangalawang pag-iisip, nakaramdam ng kasiyahan si Peter. Ito ang dapat na ilaw sa dulo ng lagusan para sa kanya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Malamig na sumulyap si Harvey York kay Peter Lee at mahinahong sinabi, maaari mong maapektuhan ang pagpapasya ng Dragon Cell sa iyong katayuan lamang. Ipinagmamalaki ni Peter ang sagot, bakit hindi? Gumamit pa ako ng Dragon Cell upang maaresto ang kaunting mga kakompetensya sa negosyo. Pamilyar ako sa mga mas mataas na up mula sa hilagang lalawigan. Ginagamit mo ang Dragon Cell upang arestuhin ang mga kakompetensya sa negosyo. Ang ekspresyon ni Harvey ay medyo walang malasakit, ngunit isang flash ng nakamamatay na hangarin na sumabog sa harap ng kanyang mga mata. Sam Baker, kayong mga tao mula sa Dragon Cell ay siguradong kahanga-hanga. Ngumiti si Sam at sumagot, Harvey, lahat tayo ay may katayuan dito. Mayroong ilang mga bagay na dapat itago. Bakit mo pa kami ilalantad ng ganyan? Kahit na malakas ang Dragon Cell, hindi kami isang opisyal na samahan. Kailangan namin ng mga assets at mapagkukunan upang mapalawak din. Ang pagtulong sa mga dayuhan kung minsan kapalit ng mga ari-arian at benepisyo ay tila lohikal sa akin. Kaya, anong uri ng mga benepisyo ang makukuha mo kapag pinatay mo ako para kay Master Flynn? Mahinahon na nagtanong si Harvey. Sa palagay mo ay may karapatan kang malaman. Si Sam ay tumawa, sige, sapat na pag-uusap. Lumuhad at yakapin ang iyong sarili, Harvey York. Kinuha ni Sam ang mga posas mula sa kanyang baywang at itinapon ito sa lupa pagkatapos ng kanyang pagsasalita. Si Faye Goddard at Peter ay masidhing nanunood, na puno ng kaguluhan. Ang tanawin ay siguradong nakakaaliw, ginagawa si Harvey na lumuhad at yakapin ang kanyang sarili. Mahinahon na sumagot si Harvey, Sam Baker, sigurado ka bang nais mong gawin ito? Sigurado ka bang sapat na kaya mong hilingin ito sa akin? Naisip mo ba ito ng lubusan? Naisip ang tungkol dito? Malamig na tumawa si Sam. Kahit na ikaw ang CEO ng Sky Corporation, kahit na ikaw mismo si Prince York, wala kang ibig sabihin sa harap ng Dragon Cell. Kung magbubuga ka ulit ng walang kaparirikan, naniniwala ka ba na papatayin kita dito bago ko iulat ang insidente? Nilalayo ni Sam ang baril sa kanyang kamay mismo sa noo ni Harvey sa gitna ng kanyang pagsasalita. Si Harvey ay naningkit ang kanyang mga mata, naghanda na gumawa ng aksyon. Bang! Sa ngayon, biglang lumitaw ang isang binti, at lumapag sa likuran ng katawan ni Sam. Si Sam ay tahimik na bumagsak, pagkatapos ay nahulog sa lupa pagkatapos ng pag-ikot ng maikling sandali. Galit siyang tumingin sa likuran. Hindi niya inaasahan na may sumipa sa kanya sa likuran sa isang okasyon tulad nito. Ang ekspresyon ni Sam ay nagbago ng walang tigil matapos makita kung sino ito sa likuran niya. Ito ay si Ethan Hunt, nakasuot ng casual na damit, malamig na sinasabi. Kung ang isa sa iyong mga kalalakihan ay gumalaw pa ng 1 pulgada, papatayin kita ng aking mga hubad na paa. Naiintindihan mo ba? Pagkatapos ay nagbigay si Ethan ng isa pang sipa sa gitna ng kanyang pagsasalita at ipinadala si Sam na lumiligid sa lupa. Ethan Hunt. Ang ekspresyon ni Sam ay bahagyang nagyelo, pagkatapos ay tahimik na bumulalas. Mayroon ka bang ideya sa iyong ginagawa? Kahit na ikaw ang Diyos ng digmaan sa puwersang militar ng Southlight, naisip mo ba ang mga bunga nito laban sa akin? Kaya, alam mo na ako ang Diyos ng digmaan. Naglakad si Ethan at binigyan pa siya ng isa pang sipa, at pinadala muli si Sam sa paglipad. Ngunit hindi mo ba nakikita na nakasuot ako ng casual na damit ngayon? Nakalimutan mo bang mayroon akong ibang pagkakakilanlan? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Sam matapos marinig ang mga salitang iyon. Si Ethan Hunt, ang pamilyang Hunt mula sa Walls Inn. Kung si Ethan lamang ang commander ng Sword Camp, natural na hindi siya matakot ni Sam. Ngunit mayroon siyang isa pang pambihirang pagkakakilanlan. Ang Panginoon ng pamilya Hunt mula sa Walls Inn.
Ang Sword Camp ay isang lugar kung saan ang mga mayayamang playboy ay mag-aaksaya lamang ng kanilang pera. Matapos si Harvey na maging punong tagapagturo ng Sword Camp, ang mga mayayamang playboy ay sinanay noon upang maging hari ng armas, maging ang mga Diyos ng digmaan. Si Ethan ay isa sa mga kalalakihan na napatunayan na natatangi. Maraming tao ang maaalala lamang sa kanya bilang Diyos ng digmaan mula sa Sword Camp ngunit nakalimutan na siya rin ang Panginoon ng pamilyang Hunt. Kabanata 1515. Ang pamilyang Hunt, isa sa mga maalamat na pamilya na may pambihirang kayamanan at impluwensya. Sila ay mga nilalang na higit pa sa mga nangungunang pamilya. Si Ethan Hunt ay nagmula sa pamilyang Hunt, at sapat na patunay na hindi kayang ibigay ni Sam Baker sa kanya kahit ano paman. Hindi mahalaga kung ginagamit niya ang kanyang katayuan bilang master ng pamilyang Baker o ang commander ng Dragon Cell. Nabigla si Sam at natakot, ngunit siya ay isang malaking karakter. Pagkatapos ng lahat, nais pa rin niya ang kanyang reputasyon na buo sa gitna ng buong karamihan ng tao. Ethan Hunt, tahimik na bulalas ni Sam, sigurado ka bang gusto mong sumalungat sa akin para lamang sa taong ito? Kahit na hindi alam ni Sam kung anong uri ng relasyon niya kay Harvey, si Sam ay mayroon ding mga taong sumusuporta sa kanya sa likuran. Kailangan niyang paalalahanan si Ethan sa mga kahihinatnan na magagawa ng kanyang aksyon. Nais niyang mag-isip ng mabuti si Ethan, nais niyang isipin ni Ethan kung ang tinatawag na prinsipe na ito mula sa isang masamang lupain tulad ng Southlight ay nagkakahalaga ng pagkakasala sa isang malaking karamihan ng tao. Bang! Hindi man lang nagsalita si Ethan ng isang solong salita at muling ipinadala si Sam na gamulong sa lupa gamit ang isa pang sipa. Ano, sa palagay mo ba ay wala akong kakayahan na sumalungat sa iyo? Ikaw. Hindi inakala ni Sam na gagamitin ni Ethan ang kanyang pagkakakilanlan bilang master ng pamilyang Hunt upang sugpuin siya. Kung ginagamit niya ang kanyang katayuan bilang isang Diyos ng digmaan, maraming paraan para harapin ni Sam ang sitwasyon. Kailangang madala ni Ethan ang mga kahihinatnan ng simpleng paghadlang sa Dragon Cell upang gawin ang trabaho nito. Ngunit paano makaganti si Sam laban sa Panginoon ng pamilyang Hunt? Bang! Nagpadala si Ethan ng isa pang sipa patungo sa mukha ni Sam, pagkatapos ay malamig na sinabi, "Sino ka rin? Manggahas ka na magpakita sa harap ko." Galit na galit si Sam, "Ethan Hunt, mas mahusay mong hindi tumawid sa linya." Ang ibang mga tao ay maaaring matakot sa pamilyang Hunt, ngunit ang Dragon Cell ay hindi. Boom! Ipinadala ni Ethan si Sam na lumilipad kasama ang isa pang sipa. Pagkatapos ay malamig na sumagot, "Ang Dragon Cell ay hindi natatakot sa amin, ngunit isang kahihiyan na hindi ka kumakatawan sa Dragon Cell. Isang commander lamang, isang solong langgam na maglakas loob na saktan ang mga gusto ng CEO York. Naisip mo ba ang mga kahihinatnan? Hindi lamang sa iyo, kahit na si Matthew Flynn mismo ay nagpakita, sisipain ko din siya." Ang tanawin ay nagulat sa lahat sa paligid na naruroon. Si Ethan ang pinuno ng Sword Camp at ang pinakamahusay sa lahat ng apat na Diyos ng digmaan sa puwersang militar ng Southlight. Alam ng lahat ang tungkol dito, karaniwan sa pagsasalita, ang mga tao mula sa militar ay hindi maglakas loob na saktan ang Dragon Cell. Ngunit dumating si Ethan gamit ang kanyang pribadong pagkakakilanlan sa oras na ito. Ang pamilyang Hunt. Ang mga salitang iyon ay sumisimbolo ng walang limitasyong kayamanan at impluwensya. Kahit si Sam, na naisip niyang patay na si Harvey sa mga karapatan, ay hindi naisip na susugurin siya ni Ethan gamit ang background ng pamilya Hunt. Si Faye Goddard ay lubos na nagulat sa sandaling ito. Hindi niya inisip na ang pakikitungo kay Harvey ay magiging ganito kagulo. Kahit na ang Dragon Cell na na-deploy, hindi pa rin siya nasaktan. Nagpupumiglas si Sam na gumapang mula sa lupa at sinabi ng mapait, "Ethan Hunt, naisip mo ba ang mga kahihinatnan? Ang mas mataas na awtoridad ay hindi papayagan ang mga bagay na ginawa mo ngayon. Ikaw ang Diyos ng digmaan sa puwersang militar, pagkatapos ng lahat. Dapat mong malaman ang mas mahusay kaysa sa ginagawa ko tungkol sa mga bagay na mangyayari sa iyo kung pupunta ka laban sa Dragon Cell." Si Sam ay kumukulo sa galit, ngunit mayroon pa rin siyang lakas na naiwan sa kanya.
Hindi siya naniniwala na maaaring balewalain lamang ni Ethan ang lahat ng kapangyarihan at awtoridad ng Dragon Cell. Kahit na hindi maaaring patayin ng Dragon Cell si Ethan, hindi bababa sa masisira ang hinaharap nito. Hindi ito bagay kung natakot o hindi si Ethan. Ito ay kung ang lahat ng ito ay nagkakahalaga para sa kanya. Mga kahihinatnan. Anong uri ng mga kahihinatnan ang mayroon ka? Hindi mo ba namamalayan kung sino ang nasa harap mo? Sigurado ka bang alam mo ang totoong pagkakakilanlan ng taong ito? Pinakamahusay kang bumalik at mag-isip ng isang pahayag na sasabihin mo sa Panginoon ng Dragon Cell. Kung hindi, baka hindi ka makakuha ng isang libing na lugar kung kailan namatay ka.